Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Don Don. Taong 1965, Calbiga, Samar. Itong mga panahong ito, nagbibinata pa lamang si Don Don. Lumaki siya sa isang may kayang pamilya, kaya mula pagkabata niya, hindi niya naranasang magbanat ng buto, kagaya ng iba. Sa kanilang baryo, halos kilala siya ng karamihan. Palagi kasi siyang ibinibida ng kanyang ama, lalong-lalo na sa mga taong nagtatrabaho sa kanila. Walang kainggit-inggit sa katawan nitong si Don Don. Ano man ang meron sa mga kaibigan niya, nare-respeto niya ito at hindi niya pinagsasabihan ng kung ano-ano. Basta sa oras ng paglalaro, laro lang talaga ang kanyang gusto. Dahil sa hindi naman gaanong kalaparan ang kanilang lugar sa Calbiga, kaya na may lahat ng mga batang kakilala nila, kalaro din nila. Tandang-tanda nga niya noon, tuwing sumasapit ang 5:00 ng hapon, nagkikita-kita na sila sa labas para maglaro ng tagu-taguan at iba pa. Ganon at ganon ang palaging ikot ng buhay nila, hanggang sa hindi nila namalayan, papatapos na pala ang pasukan. Isang buwan bago matapos ang klase, may lumipat sa kanilang lugar na isang pamilya. Binubuo yon ng mag-asawang matanda, kasama ang nag-iisang anak nito na pawang may sira sa pag-iisip. Espesyal kumbaga. Dahil sa kondisyon nito, pilit naman yung iniwasan ng kanilang mga kaibigan. Nauunawaan naman yun ni Don Don, gawa ng unang-una, hindi pa nila ito kilala. Wala rin siyang ideya kung saan yun nagmula at sa kung ano ang pag-uugaling meron ito. Dahil sa ganun nilang kaisipan, minabuti naman nilang layuan na lamang ang bata. Wala naman itong problema sa bagong lipat sa kadahilanang natuto na itong magsaya ng nag-iisa. Konting paglalarawan lang sa batang yon at sa mga magulang nito. Kung hindi ninyo na itatanong pinuno, tipikal na espesyal ang binatang yon. Mataba, hindi nakakapagsalita ng maayos, tapos buraras sa katawan. Napakababa lang din ang kanyang kaligayahan. Tipong lahat ng bagay na kanyang nakikita, di niya maiwasang tawanan. Ang mga magulang naman ito may katandaan na. Kung hindi siya nagkakamali, nasa edad bandang 70 ang dalawa. Walang-wala din yun sa buhay at nakikigapas lamang yun sa mga kakilala ng kanyang ama upang meron yung makain. Hindi naman ito pinagmamataasan ng kanilang mga kakilala, gawa ng bukod sa kaawa-awa nga ang sitwasyon nito. Wala rin silang ibang hangad, kundi ang tumulong. May kaugalian kasi sila sa lugar na yon, na magmagandang loob sa mga taong naghihikahos sa buhay. Nakadepende rin ang pag-uugali na ipinapakita nila kung gaano yon kabuti sa kanila. Kapag bastos ang kanilang kausap, bastos din ang kanilang bunganga. Kung masyado yung mapagmataas, gagawin nila ang sukdulan ng kanilang makakaya para manliit yon sa paningin nila at kalaunay mapipilitan na yung umalis sa kanilang lugar. Pero kung ang kanilang kausap ay likas na maganda ang loob, kahit anuman ang estado nito sa buhay, tutulungan nila itong umangat. Sa estado naman ng pamilyang yon, pawang mababait ang mga magulang nung batang kanilang iniiwasan. Dahil dito, tinulungan yon ng kanyang ama na magkaroon ng trabaho. Inabisuhan din siya nitong makipaglaro sa anak nito, pero dahil sa udyok ng kanyang mga kabarkada, napilitan niya yung tutulan. Sa isip-isip niya, ano naman ang lalaroin nila? Gayong hindi nga ito nakakapag-isip ng normal.
Nga pala pinuno, nasa edad 17 anyos na si Dondon noong mga taong ito. Halos 1 hanggang 2 taon lang ang agot nila ng kanyang mga kalaro, kaya nagkakasundo talaga sila sa mga bagay-bagay. Isip bata man kung asarin sila ng iba, alam niya sa kanyang sarili na nakakapag-isip siya ng tama. Aminado rin siya noon sa kanyang mga kilos, kaya sa lahat ng oras, pinipili niyang maging mahinahon at maingat. Hanggat maaari, hindi siya nagpapasimuno ng gulo dahil alam niya ang disiplinang kayang ipataw sa kanya ng tatay niya. Ang kaso lang, habang tumatagal ang pananatili ng binatilyong yon sa lugar nila, unti-unti nang napapansin yon ng mga kaibigan niya. Wala naman yung ginagawa sa kanila pero yung ilan sa kanyang mga kabarkada, galit na galit dito. Kesyo, nakakaasar ang mukha nito para itong baliw at kung ano-ano pang pangungutya na halos wala na talaga sa hulog. Sinusubukan naman niyang payuhan ang mga kaibigan niyang yon, pero hindi talaga ito madala. Minsan nga, napagsasalitaan na rin siya nito ng masama kahit wala siyang ibang ginagawa kundi ang umawat. Dahil sa ganoong sitwasyon, pinili na lamang niyang manahimik tuwing nag-uusap-usap na ang mga ito ukol sa binatilyong yon. Mas pipiliin niya pa kasing magsawalang kibo kaysa patulan ang mga kaibigan niyang away lang ang hinahanap. Inakala din niyang hanggang doon na lang ang lahat ng mga mangyayari, pero sa paglipas pa ng mga araw, napapansin niyang direkta na yung kinukutya ng mga kaibigan niya. Kapag nga naglalaro sila at naaaktuhan nila itong tumitingin habang naglalakad, sinusubukan yung habulin ng kanyang mga kaibigan. Di naman nila ito inaano pero yung takot na naibibigay nila sa kababaryo nila, hindi niya maipagkakaila. Kitang-kita niya kasing umiiyak ito habang nagmamakaawang wag yung sasaktan. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na ito nagdalawang isip pa na bumisita sa bahay nung bata. Sa kanyang pagkakatanda, mag-aalas 6 na noon ng hapon nang pumunta sila sa bahay nito. Nadatnan nilang umiiyak ang binatilyong yon habang kausap yung ama nitong patuloy na pinupunasan ang mga luha nito sa muka. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanilang presensya, dahan-dahan naman yung tumahimik habang ibinabaling ang paningin nito sa kanilang kinaroroonan. Pagharap naman ng matandang lalaki sa kanyang ama, agad naman yung nagtanong, sabay pa simpleng tingin sa kanya. Magandang gabi ho. Ba't ho kayo na parito? Gabi na. Pwede nyo naman sanang ipagpabukas ang inyong pagbisita. Bungad na wika ng matanda sa kanya. Sa tono ng pananalita nito, ramdam ni Dondon ang matinding respeto nito sa tatay niya. Dapat lang naman na ibigay yon ng matanda, lalo pat sa kanilang lugar. Sila ang may napakarami doong naitulong. Nang marinig naman yon ng tatay niya, agad naman yung humawak sa kanyang balikat, sabay sagot dito ng, Itong anak ko kasi, kasama kanina nung pinagsalitaan ng masama at hinabol ang anak ninyo. Kaya kami na parito para humingi ng dispensa. Pakiusap, patawarin niyo ho ang anak ko. Hindi na ho ito mauulit. Matapos naman itong mailahad ng tatay niya, halos hindi naman niya mawari kung bakit nila yon ginagawa. Kung iisipin kasi, di hamak na mas may kaya sila sa pamilyang yon, kaya hindi nila maaaring ibaba ang kanilang pagkatao para sa simpleng pagkakamali lang. Dagdag isipin din sa kanya noon ang abot langit na respetong ipinapakita dito ng kanyang ama. Dahil sa mga nangyari,
Pilit naman niyang kinimkim ang galit na kanyang nararamdaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabanggit ng tatay niya na hindi mahalaga ang katayuan sa buhay kung may nagawa kang pagkakasala. Pagtatapat pa nito na, ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kahit na sino sa mga ito, gawa ng ang nais niyang mangyari, maging kaibigan ang lahat ng kanyang kakilala. Ang ganoong pananaw ng kanyang ama, lubos namang ikinatuwa ng ama ng bata. Sa puntong yon, imbis na magalit pa ito, tuluyan na nga nitong pinatawad ang kanyang anak. Sinabihan din sila nitong bumisita minsan para makapagmeryenda silang magkakasama. Lumipas ang gabing yon, nagkaroon ng ugnayan ang kanilang pamilya doon sa bagong lumipat. Bagaman nabanggit niya sa kanyang mga kaibigan ang nangyari, wala ni isa sa mga ito ang naging interesado. Ang gusto kasi nila noong mangyari, palayasin ang batang yon na may sakit sa pag-iisip. Bukod kasi sa suklat yon sa kanilang mga paningin, nasisira din ito ang kanilang mga araw tuwing yon ay nakikita nilang naglalakad sa lugar kung saan sila naglalaro. Nang marinig naman ni Dondon ang tungkol sa sinabi nito, wala na nga siyang nagawa kundi yon ay hayaan. Sa isip-isip niya, bahala na sila sa gagawin nila, basta ang importante, hindi siya madamay. Inakala rin niyang wala itong gagawing masama, kaya naging kampante siya, nakasama ang mga ito. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, napakadilim pala ng binabalak nito sa binatilyong palagi nitong pinagdidiskitahan. Isang gabi, habang naglalaro sila ng tagu-taguan, bahagya namang napatigil sa paghahanap itong si Dondon nang mapansin niyang parang iniwan na siya ng mga kaibigan niya. Kung saan-saan na kasi siya noon naghanap pero ni isa sa mga ito wala siyang nakita. Nga pala, 7 sila noong naglalaro sa loob ng plaza. Maraming puno ang nakapaikot doon, tapos may usapan din silang walang lalayo. Siyempre, bistado niya ang lugar at nalibot na niya, kaya takang-taka talaga siya kung bakit wala siyang nakita. Kadalasan kasi kapag siya ang taya, naririnig niya yung nag-uusap-usap habang nakatago. Yun din ang unang beses na tahimik ang mga ito, kaya hindi na rin niya maiwasang magduda. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan naman niyang maghanap sa labas ng plaza. Ilang minuto pa lang kasi ang dumaraan bago naganap yung laro nila. Siyempre, alam niyang hindi pa yun nakakalayo, kaya mabilis naman niyang tinahak ang daan hanggang sa nakita niya ang mga kaibigan niya na pinalilibutan yung binatilyong may sakit sa pag-iisip. Sa mukha pa lang nito, alam na niyang nasisindak ang taong yon, kaya imbis na hayaan ang mga kaibigan niyang galawin ito, dali-dali naman siya doong lumapit para pumagitna. Inakala rin ni Dondon na maaawat niya ang kanyang mga kaibigan, pero sa kasamaang palad, kinaladkad siya nito papalayo sa lugar na yon. Habang tumatagal, mas lalo ring tumataas ang tensyon at kalaunay pinagtulungan na nito ang binata dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan. Inakala kasi ng mga kaibigan niya na pinagmamasdan sila nito, kaya bilang parusa, ginulpi nila yon ng walang pagdadalawang isip. Kampante rin kasi silang gawin ng bagay na yon, lalo na't alam nilang tutulungan sila ng kanilang mga magulang at kadugo. Sa loob ng kalahating oras ng ginawa nilang pagtulong-tulong sa kababaryo nilang yon, walang nagawa itong si Dondon kundi ang magmasid. Umiiyak na rin siya at nung hindi na niya makayanan ng kanyang mga nakikita, mabilis naman niyang tinahak ang daan papauwi sa bahay nila. Pagpasok naman niya sa loob, nadatnan niya ang kanyang ama
na abalang-abala sa pakikipag-usap sa kanyang ina. Gayunpaman, kahit alam niyang maiistorbo niya ang mga ito, pinili pa rin niyang ilabas ang kanyang mga saloobin. Dahil sa kanyang panggugulo, bahagya namang nabaling ang atensyon nito sa kinaroroonan niya, dahilan para seryoso yung magwika sa kanya ng, Don, siguraduhin mong importante ang mga sasabihin mo. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Alam mo kung paano ako magalit. Kaya siguro naman, mahalaga yang naging susi ng iyong kapangasan. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman niyang inilahad sa kanyang ama ang tungkol sa ginawang panggugulpe ng mga kaibigan niya. Dahil sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung napatayo at nagpasama sa kanya. Ang kaso lang, pagbalik nila sa may plaza, wala na rin yung mga kaibigan niya. Nakauwi na rin yung binatilyo at base sa mga dugong nagkalat sa paligid, hindi biro ang tinamong pinsala nito. Upang makita ang lagay ng binata, nagdesisyon ang kanyang ama na bumisita sa tahanan nito. Hindi naman siya noon nagreklamo, gawa ng maging siya man, aminadong nais makita ang kalagayan nito. Pagdating naman nila sa bahay, una nilang napansin ay yung katahimikan sa buong paligid. Sarado na rin ang lahat ng bintana at pinto, indikasyon na kanina pa yung nakauwi. Hindi na sana nila iistorbohin ang pamilyang yan, pero nagpumilit pa rin ang kanyang ama na malaman ang totoo. Pagkatok nito doon ng 3 beses, kusa naman yung bumukas kung saan doon nila nasilayan yung matandang nakatayo sa kanilang harapan. Hawak-hawak nito sa ulo ang kanyang anak na walang patid sa paghikbi. Pagsilay naman ni Dondon sa mukha nito, nasipat niya ang pikit nitong mga mata at halos mabunging bibig. Nagkalat din ang pasa at kalmot sa braso at binti nito dahil sa ginawang pagtulong-tulong ng mga kaibigan niya. Dahil sa kanilang mga nakita, agad namang nagtanong ang tatay niya ukol sa kung sino ang may gawa nito. Mariin din niyang ipinangako sa matanda. Hindi niya palalampasin ang ganung pag-uugali sa lugar nila, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Ngunit, imbis na magpasalamat yun sa kanila, ngumisi lang naman ang matandang yon habang sumasagot sa tatay niya ng, Salamat na lang ho sa tulong ninyo, pero hindi ko yan kayang tanggapin. Kapag may problema kami ang naghahanap ng solusyon. Ginusto nila ito, kaya hindi nila kami masisisi. Kahit ganito ang anak ko, pinaglaanan namin siya ng oras. Minahal namin siya na parang taong walang kapansanan. Kagaya ninyo, hindi ko mapapalagpas ang mga taong nanakit sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Anak ko na mismo ang nagsabing hindi kasama yang si Dondon. Kaya ngayon pa lang, sinisigurado ko na sa inyo, magiging maganda ang tulog nyo sa paglipas ng mga gabi. Matapos naman itong mailahad ang mga kataga, hindi na ito nagdalawang isip na pauwiin sila. Siyempre bilang respeto na rin sa pamilyang naagrabyado. Alam din ng tatay niya na hindi biro ang pinagdaanan ng ama nito, kaya mas mainam na lubayan na muna nila yon pansamantala. Tumaan ang gabing yon. Hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, nagimbal ang kanilang pamilya ukol sa isang balita. Sa kasagsagan ng katahimikan ng madaling araw, nakita ang pugot na ulo ng kaibigan niyang unang nang diskita sa binatilyo. Yung katawan nito, hindi na natagpuan.
Habang nagkakagulo ang mga kababaryo nila dahil sa ganoong pangyayari, napansin naman nilang nawawala din ang mga magulang at kapatid nito. Noong una, inakala nilang tumutulong yon sa paghahanap pero pagpatak ng 10:00 ng umaga, may kababaryo silang nakakita sa isang sakong naglalaman pa ng mga karagdagang pugot na ulo. Pagbukas naman nila nito, bumungad sa kanila ang muka ng mga magulang at kapatid nung kaibigan niya. Sa puntong yon, takot ang namutawi sa kanilang lugar. Alam kasi nilang hindi lang yun nagkataon, sa halip may taong nagtanim ng galit laban sa mga ito. Ang ikinakatakot noon nila Dondon ay yung posibilidad na baka magpatuloy ang ginagawa nitong pagpatay sa kanilang lugar. Dahil dito, agad naman silang humingi ng tulong sa barangay upang mahigpitan ang seguridad ng kanilang lugar. Kung kani-kanino na rin sila nakipag-usap nang sa gayoy mabigyan ng linaw ang tungkol sa mga nangyari. Bagaman may mga kumausap noon sa kanila, mariing inilahad ng tatay niya na tumanggi. Hanggat maaari, pinili nilang huwag makialam, gawa ng hindi pa nila kilala ang gumagawa ng karumal-dumal na bagay sa baryo nila. Malakas din ang kutob ng tatay niya. Anuman ang mga ito, paniguradong hindi yun tao. Kung iisipin kasi, kapag papatay ka ng ganoong karami, kailangang handa ang iyong sarili. At higit sa lahat, plinano mo ito ng maigi. Malabo yung mangyari dala ng bugso ng damdamin. Gawa ng nasisiguro ng tatay niya, hindi basta-bastang mapapatay ang mga taong yon nang hindi lumalaban. Isipin ninyo, malaking tao yung ama ng kaibigan niya. Tapos yung mga kapatid nitong nasa hustong gulang na, kaanib sa isang grupo ng mga rebelde na nanunungkulan sa karatig baryo. Konkreto rin ang tahanan nito, kaya hindi yun basta-bastang mapapasok nang hindi nila matutunugan. Dahil sa pangyayaring yon, may hinahon naman silang naghintay sa mga susunod na pangyayari. Yung tatay niya kalmadong nakiramdam sa mga kapitbahay nila hanggang sa muli na namang sumapit ang gabi. Dala ng takot ng karamihan, maaga pang nagsara ang iilan. Yung mga matatapang at basag ulong hanap, imbis na umuwi na, piniling manatili pa sa labas para magsaya. Hindi naman yun problema sa baryo nila. Sa halip ipinagpapasalamat pa ngayon nung mga taong nakatira malapit sa tindahan nitong pinag-iinuman. Sa paglalim pa ng gabi, unti-unti nang tumatahimik ang buong paligid. Yung kanyang ama imbis na matulog na, nasa tabi pa ng bintana nila, maiging nagmamasid sa labas habang nagkakape. Nang mapansin naman ni Dondon ang ginagawa nito, pasimple naman niya itong nilapitan para kausapin. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, nabanggit ng kanyang ama na maaaring yung matandang ama ng batang may sakit sa pag-iisip ang may kagagawa ng bagay na yon. Buong araw kasi hindi ito nagpakita at kahit nagkakagulo na noon sa baryo nila, di pa rin yun lumabas. Isa rin sa pinagbasehan noon ng tatay niya ay yung pagbabago ng ugali nito noong mga panahong yon. Sa mga unang buwan kasi nitong paninirahan sa kanilang lugar, madaling araw pa lang lumalabas na ito para maghanap ng mapagtatrabahuhan. Mahilig din yung makipag-usap sa mga nagwawalis, kung kaya't agad niyang napansin ang mabilis na pagbago ng akto nito. Nang marinig naman ni Dondon ang sinabi ng tatay niya, nagpumilit din siyang gumawa ng siwang sa dingding na malapit sa kanya. Ilang oras nilang pinagmasdan ang bahay ng matanda, hanggang sa hindi naglaon, may nasipat sila doong lumabas na isang matangkad na tao
Nakasuot ng pulang talukbong mula ulo hanggang paa, tapos may dalang mahabang palakol. Hila-hila rin ito ang isang mahabang kadena kung saan sa pinakadulong bahagi nito naroon ang batang may sakit sa pag-iisip na nakatali ang mga kamay at meron itong tanikala sa leeg. Pagsilay naman ni Dondon sa katayuan nito, di naman niya mapigilang maawa sa binatilyo. Bukod kasi sa hindi pa gumagaling ang mga pinsala nito, bakas din sa pagmumukha nito ang matinding paghihirap. Habang patuloy nila yung pinagmamasdan, napaisip naman sila kung sino ang nilalang na napapaloob sa pulang talukbong. Napakalabo kasing yon ang ama nito, gawa ng halos sumayad na yon sa bubong ng bahay nila. Napakalaki rin ang pangangatawan nito at sa bawat paglapat ng mga paa nito sa lupa, nakakaramdam sila ng mahihinang pagyanig. Umaangil din ang nilalang na yon at sa katagalan nakakarinig na sila ng mga kakaibang ingay. Tipong sa loob ng talukbong na yon, may mga taong sumisigaw na animoy humihingi ng tulong. Ang mas ikinagulat pa noon nila Dondon ay nung bigla nitong ilabas ang nangingitim nitong kamay na may mga agnas na balat. Pagkakuha naman ito sa palakol, bigla naman itong hinila ang binatilyo dahilan para mapahawak ito sa tanikalang nakagapos sa kanyang leeg. Hirap na hirap man ang binata sa kalagayan nito. Pinili nitong sumunod sa nilalang na parabang isa yung bilanggo. Makalipas pa ang ilang segundo, hindi pa man yun nakakalayo sa bahay nito. Kitang-kita nilang mag-ama ang bigla nitong paglaho. Kahit alam nilang imposibleng mangyari ang bagay na yon, wala silang pagpipilian kundi ang maniwala. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, minabuti naman nilang maghintay ng mga susunod pang mangyayari, pero sa kasamaang palad, wala na silang nasaksihan pa. Kinabukasan paggising naman nila, muling binalot ng takot ang kanilang lugar dahil sa mga karagdagang pugot na ulo na natuklasan nila. Yung mga tanod noon, sinasabing hindi naman sila nagkulang, gawa ng 24 oras naglibot yun sa kanilang lugar. Wala rin itong narinig na kakaiba o mga taong naglalakad ng 10 oras. Dagdag pa ng mga ito na napakatahimik nung gabi, kaya hindi nila inaasahang may mangyayari na namang insidente. Alam nyo, Pinuno, ang pangyayaring yon ang naging daan para lumayas ang iilan sa kanila. May mga kaibigan din siyang umalis na sa lugar na siya namang bukod tanging pamilyang nakaligtas sa ganoong trahedya. Yung mga naiwan kasing sangkot ang anak sa panggugulpe sa binatilyong may sakit sa pag-iisip, hindi na rin nagtagal pa. Gabi-gabi pinapatay sila ng nilalang na yon at nung malipol na sila, tsaka pa lamang ito nanahimik. Unti-unti na ring bumalik ang dating pag-uugali ng ama ng binata, pero karamihan sa kanilang mga kababaryo duda na rito. Imbis na ipagpatuloy pa nila ang pagtulong sa matanda, hindi na nila yon pinansin pa. Ipinaramdam nila ditong hindi na ito katanggap-tanggap sa kanilang lugar, hanggang sa kalaunay unti-unti na yung nahirapan sa kanilang hanap buhay. Akala nga noon nila Dondon, hindi na yun magtatagal pero nanatili pa yun doon ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, may mga pagkakataong nakakausap yon ng kanyang ama. Marami itong inilahad sa kanila, kabilang na ang taus-puso nitong pagpapasalamat dahil sa mga tulong na ibinigay nila. Makalipas ang 1 buwan, nagpaalam na rin ang matanda. Nalilipat na sila ng mapagtitirahan. Pero bago yun umalis, may inilahad yung detalye sa tatay niya
na hindi talaga niya makalimutan. Ayon sa matanda, hindi yun pumapatay ng basta-basta, kaya wala silang dahilan para matakot dito. Taos-puso din yung nagpasalamat, gawa ng kahit may alam sila ukol sa gawain nito sa kanilang lugar, pinili nilang manahimik na lang. Pagtatapat pa ng matanda na, kung sinubukan nilang ilaglag ang pamilya nito, maaaring maging sila man doon, madamay sa ginawa nitong paglipol. Matapos naman yung mailahad ng matanda, agad naman yung umalis sa kanilang lugar, bit-bit ang mga gamit nito. Sa paglipas pa ng mga araw, tila bang nagkaroon na ng lamat ang kanilang pamumuhay. Hindi na kasi umiikot ang kanilang kaisipan sa negosyo, sa halip na katuon na lamang ito sa naramdaman nilang takot buhat sa ginawang pagbabanta sa kanila nung matandang yon. Hanggang sa pagtanda ni Don Don Pinuno, hindi niya talaga inilahad ang tungkol sa bagay na ito. Nagkaroon lang siya ng lakas nung lumipat sila ng ibang lugar. Ayon pa sa kanya na, kahit ubod na siya ng tanda, kailan may hinding-hindi niya makakalimutan ang tungkol sa nangyaring paghihigante ng magulang ng binatang may sakit sa pag-iisip at ang ginawa nito na pagpapakalat sa kanilang lugar ng mga pugot na ulo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Nakakatakot tong kwento na to, no? Pero kasi ito yung magandang halimbawa ng kwento na huwag tayo magiging bully. Alam nyo na nga may diferensya yung tao. Inaapi nyo pa, inaasar nyo, tas ang pinakamasakit doon, sinasaktan nyo pa. Okay na siguro yung pagsalitaan nyo ng hindi maganda eh. Kasi hindi naman natin alam kung naiintindihan tayo nung may diferensya sa isip, di ba? Pero yung sasaktan ninyo, ibang usapan na yun. Tsaka yung pakiramdam ng tatay. Yan, yung mga listeners natin na tatay. Na kapag nakikita o naririnig nyo na nasasaktan yung anak nyo, di ba katakot na galit yung nararamdaman ninyo? Malamang kaya hindi natin masisisi yung tatay netong may sakit sa pag-iisip na lipulin lahat ng nanakit sa anak niya. Kasi nga, grabe yung galit niya eh. Sinabi niya rin dito na pinalaki nila ng maayos, ng matino, minahal nila ng parang walang sakit sa pag-iisip. Tapos ibang tao pa yung gagawa ng ganun. Di ba parang unfair naman yun para dito sa magulang. Pero yun nga, kasi hindi naman talaga natin may iwasan yan sa mundo natin. Ito yung tinatawag natin na normal na sirkulasyon ng mundo. Kasi kung lahat naman tayong mabait, hindi magiging balanse, di ba? Pero yun nga, kapag may ginawa kang masama, tanggapin mo na may karma yang masama. May kapalit yan na masama. Hindi man ngayon, hindi man next week, next month, darating at darating sa iyo yan nang hindi mo alam. Di ba? Kaya hanggat may chance tayong gumawa ng mabuti sa kapwa natin, piliin natin gumawa ng mabuti. Kasi may tinatawag din na karmang mabuti. Di ba? Well, hindi naman natin kailangang hintayin yun. Basta kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung maluwag sa atin, gawin natin yun. Pero, wag na wag tayong mananakit. Okay? Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.